Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2441 hanggang Kabanata 2450. Kabanata 2441. Makalipas ang hindi gaanong katagalan, pinangunahan ng Shao Clan sina Yehan at ang iba papapasok sa Chanhu Royal Clan at dumating sila sa palasyo sa ibabaw ng mga ulap. Mula sa labas, parang iisang palasyo lamang ang makikita, ngunit pagdating nila sa kakaibang tuktok na iyon, bumungad ang napakaraming engranding palasyo, metatayog at sinauna ang dating. Mistulang kaharian ng mga palasyo, nakalubog sa ulap at hamog, na para bang maaabot na ang langit kapag iniunat ang kamay. Pagdating doon, inilaan sina Yehan at Emperor Yiyao sa isang palasyo upang magpahinga, habang si Shaoli naman ay dinala ng mga kasapi ng Shao Clan. Ang pagsubok ay magsisimula pa lamang kinabukasan. Tungkol naman sa ibang mga bagay, hindi alam ni Yehan kung ano ang gagawin ng Shao Clan. Ang 12 salitang binanggit mo kanina, ano ba ang tunay na kahulugan yon? Yuzise ni Saint Emperor Yiyao. Kita niyang malinaw na noong banggitin iyon ni Yehan, parehong nagbago ang mga mukha ni na Xiao Taibay at No Chencho, isang paggalang na may halong takot. Anong uri ng nilalang ang may kakayahang magpatakot sa mga Diyos-demonyo? Ngumiti lang si Yehan at sinabing, may pakinabang ba sa iyo kung alamin mo ng ganoon kalinaw? Sa anumang paraan, wala naman itong kinalaman sa iyo. Ginamit muli ni Yehan ang pagkakakilanlan na iyon upang mas pahalagahan siya ng Chanhu Royal Clan. Kapag naniwala silang may nakatatakot na nilalang sa kanyang likuran, mas mataas ang tiyansa niyang makuha ang Fairy Amethyst. Sabi ni Emperor Yiyao, kung tama ang hinala ko, ang 12 salitang iyon ay kumakatawan sa isang nilalang, maaaring isang bagay, o isang tao, na dahilan kung bakit naging mas magalang sa iyo si Xiao Taibay. Huwag mong sabihin kathang-isip lang ang binanggit mong iyon. Lumapit si Yehan sa harapan ng palasyo at tumingin sa ulap na abot kamay. Kung pagmamasdan ng mga bituin at buwan mula rito sa gabi, tiyak na napakaganda. Mahal na Empress, ngayong nasa iisang bubungan tayo, bakit hindi ko kayo imbitahin na sabay tayong magmasid ng buwan mamayang gabi? Bihira ang ganitong kagandang tanawin. Umirap si Emperor Yiyao at mariing nagsalita, wala akong interes. Kung gusto mong magmasid ng buwan, sapat na ang halimaw na iyon para samahan ka. Pagkasabi nito, tumalikod siya at bumalik sa palasyo. Napatingin si Yehan kay Ye Chenny na tahimik na nakatayo sa sulok at ngumiti. Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi makapag-asawa ang babaeng iyon hanggang ngayon, may dahilan nga. Nagdilim ang mukha ni Emperor Yiyao nang marinig ito mula sa loob ng palasyo. Gitling gitling gitling. Samantala, sa isa sa mga palasyo ng Chanhu Royal Family, may isang binatang makinis ang kutis at may matikas na anyo ang nakaupong nakakrusang paa sa harap ng mesa, umiinom ng tsaa. Ito ngang si No Shichen ay napahamak. Kahit si Elder Chenkyo ay tinalikuran na siya. Madalas ko na siyang paalalahanan na huwag masyadong mataas ang lipad dahil kapag bumagsak, masakit ang bagsak. Sayang, ngunit sadyang ayaw niyang makinig, wika ng binata. Master Feng Yuan, sagot ng lalaking nakatayo sa kanyang likuran, si No Shichen ay parang patpat na hindi kayang ituwid. Kung hindi lang sa kanyang talento, hindi sana siya nakapantay sa inyo bilang dalawang batang Panginoon ng No Clan. Ngayon, napilitang lumuhad sa harap ng lahat, mas mabuting si Pei na lang siya palabas ng royal family. May talento nga, pero mali ang ginamit na diskarte, banayad na sagot ni No Feng Yuan habang umiinom ng tsaa. Narinig ko rin na may bumalik mula sa sangay na itinaboy noon, at ang mga kasama niya ay pambihira ang lakas. Ano na ang nalalaman mo tungkol sa kanila? Ang lalaking nasa likod niya ay isa rin sa 7 general ng Chanhu Royal Clan, si General Wu. Sagot niya, Master Feng Yuan, kahit bumalik man ang sangay na iyon, hindi pa rin sigurado kung magiging banta sila. Tungkol naman sa kabataang lalaking kasama niya, wala pang impormasyon. Pero mukhang natatakot si Elder Chencho sa kanya at nagpahanap na ng kanyang tunay na pinagmulan. Hindi dapat maliitin ang sangay na iyon. Sa kasaysayan ng Chanhu Royal Family, ang dugo nila ang pinakamalinis. Kahit isa o dalawa lang sa kanila ang maging pambihira, sapat iyon upang supulan ang buong No Clan. At ang mahiwagang lalaking iyon, bahagyang ngumiti si No Feng Yuan. Narinig kong bukas magsisimula ang pagsubok ng babae.
Gusto kong makita ang lalaking iyon at malaman kung karapat-dapat siyang maging kaibigan o kaaway. Tatanungin ko lang, Master Fenyuan, nais mo bang ikaw mismo ang sumubok sa kanyang lakas? Tanong ni General Wu. Ang isang taong madaling nakapigil kay Nu Shichen ay hindi maaaring karaniwan lamang, sagot ni Nu Fenyuan. Ngunit hindi ko uulitin ang mga pagkakamali ni Nu Shichen. Titingnan ko muna siya. Kung makapasa ang babae bukas, malaking sagabal iyon sa ating No clan. Gitling-gitling-gitling. Samantala, mabilis na kumalat sa buong Chanhu royal family ang nangyari kanina. Ang pagyuko ni Nu Shichen, ang pagbabalik ni Xiao Li, at maging ang pagdating ni Yehan, lahat ay naging paksa ng mga usapan. Marami na ang nag-aabang sa pagsubok bukas, makakayanan ba ng dalagang bumalik ang hamon? At kung makapasa siya, ano ang magiging epekto nito? Gitling-gitling-gitling. Sa isang malawak na bulwagan, nag-uusap sina Tu Jiang at Xiao Taibei. Elder Taibei, naihanda na ang lahat. Nasa dalaga na kung makakayanan niya bukas, sabi ni Tu Jiang. Kung hindi lamang nagkamali noon at nahuli sila ng No clan, hindi sana sila napaalis sa royal family, tugon ni Xiao Taibei. Umaasa akong may lakas ng loob ang dalagang iyon na mapasa ang pagsubok. Ngunit malinaw na may masamang balak ang No clan laban sa kanila. Kaya ngayong pagkakataon, dapat mas matibay ang paninindigan ng Xiao clan. Kumikislap ang mga mata ni Tu Jiang. Elder Taibei, ibig sabihin ba? Ngumiti ng malamig si Xiao Taibei, kumitid ang mga mata na tila naglalabas ng nakakatakot na liwanag. Kung sino man ang gumawa, siya ang dapat magbayad. Nais kong makita kung sino sa dalawang matandang iyon ang itutulak nila bilang panakipsala. Ngunit muling nag-alala si Tu Jiang. Ngunit, wala si King Tiger ngayon, pupunta siya sa 8 Kings meeting. Kung magulo ito, mahihirapan tayong supalan ang No clan. Ang 8 Kings meeting, matalim ang tingin ni Xiao Taibei. Huwag kang mag-alala. Kahit may basbas ng templo ang No clan, kailangan pa rin nila ng Xiao clan para sa pagpupulong na iyon. Hindi sila gagawa ng gulo ng malaki. At batid ko ang dalawang matandang iyon, tiyak silang maghahanap ng taong ipapain upang sila'y makaligtas. Tumango si Tu Jiang. Kabanata 2442. Gayunpaman, para maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari, ipatawag sina General Jin at General Shui. Bukas, magkakaroon tayo ng magandang pag-uusap kasama ang angkan ng No. Matapos magsalita ni Xiao Taibei, nagpatuloy siya nga pala, ano ang palagay mo sa binatang tinatawag na Hanye? Ang taong ito, sandaling nag-isip si Tu Jiang at saka nagsalita, hindi ko siya mabasa. Bagamat nasa antas lamang siya ng 5 tribulasyong Demon Venerable, sobra naman ang lakas ng kanyang laban. Kahit si Nu Shichen, na isang bihasang Panginoon, ay madaling napasuko ng isang galaw lamang. Bukod pa rito, may taglay siyang kapangyarihan ng isang halimaw, ito ang unang beses kung makakita ng ganitong uri ng kapangyarihan. Tunay ngang kakaiba, sabi ni Xiao Taibei. Sapat na ang lakas niya mismo, pero sinasamahan pa siya ng isang halimaw na hindi hihigit ang lakas kaysa akin. Ang ganitong pambihirang henyo ay kahawig ng tagapagmana ng taong iyon. Sa buong templo, siya lamang ang may kakayahang magpalaki ng ganitong nakakatakot na nilalang. Matandang Taibei, sino ba ang taong iyon? Tanong ni Tu Jiang na puno ng pagtataka. Napabuntong hininga si Xiao Taibei at nagsalita, sa Shanzhou Island sa dagat silangan, na nasa pinakatuktok ng kalangitan, laging malamig at madilim sa buong taon. Isang matigas na unggoy ang isinilang sa ilalim ng madilim na araw. Ang araw ang ama at ang buwan ang ina. Matandang Taibei, iyan ay nasa alamat lamang, napailing si Tu Jiang, at doon niya tuluyang naunawaan kung ano ang kinakatawan ng 12 salitang iyon. Tumango si Xiao Taibei at nagsabi, kung ang binatang ito ay tunay ng tagapagmana niya, yayanigin ang buong lahi ng mga halimaw, at maging ang mismong templo. Habang dahan-dahang lumilipas ang gabi, sumikat ang araw at ang buong angkan ng hari ng Chanho ay nagtungo sa isang lugar, ang lugar ng pagsubok ng Chanho. Doon masusubok ang lakas ng dugo ng bawat kasapi. Kasama sina Yehan, Emperador Yiyao, at Ye Cheni na inihatid ng mga general papunta sa lugar ng pagsubok. Sa sandaling ito, nagtipon na ang maraming Panginoon ng angkan ng Chanho sa napakalawak na lugar na iyon. Naroon ang kabataang henerasyon at ang matatanda, kapwa lalaki at babae, kaya't naging napakamasigla ng kapaligiran. At sa lugar ng pagsubok, may 3 pangunahing hamon, bato ng talento, tambol ng potensyal, at tore ng dugo. Tanging ang makakalagpas sa 3 ito ang maituturing na pumasa sa pagsubok. Ginoong Hanye, kayo pong 3 ay maupo muna rito, malapit nang magsimula ang pagsubok.
Habang nagsasalita, sinulyapan ni General Tu si Ye Cheni na nakasunod kay Ye Han. Sa tuwing katabi ng halimaw na ito, nakararamdam siya ng matinding kaba. Salamat. Umupo sina Ye Han at Emperador Yi Yao. Samantalang si Ye Cheni ay nakatayo lamang sa tabi ni Ye Han, kalmadong tinitiis ang mga tingin ng lahat. Sila ba ang mga dayuhang dumating sa ating angkan? Pero anong klaseng halimaw ang kalansay na iyon? Nakakatakot ang aura na nagmumula sa kanya. Narinig ko na napakalakas daw ng halimaw na iyon, halos kasing lakas ng mga matatandang gaya ni No Chencho. At narinig ko rin na pinatay ng halimaw na ito ang maraming Panginoon mula sa Dark Demon Tribe at Mad Demon Tribe sa lungsod ng pagkawasak. Maging si Sutoxi ng Nether Demon Tribe ay napatay daw ng binatang iyon. May ganoong balita nga. Ang taong ito ay talagang matapang. Hindi ko man lang siya narinig sa lupaing sinauna noon. 5 tribulasyong Demon Venerable pa lang pero ganoon nakalakas. Hindi ka panipaniwala ang lakas ng laban ng taong ito. Hindi nagtagal, nakatutok na ang mga mata ng lahat kina Ye Han. Kapag may mga dayuhan na pumapasok sa angkan ng Chanho, agad silang napapansin ng lahat kahit ng Shao Clan. Maging ang iba ay nakatitig kay Ye Han at sa kanyang mga kasama. Parang sikat ka na sa angkan ng Chanho ngayon, malamig na sabi ni Emperador Yi Yao kay Ye Han, habang pinakikinggan ang usapan ng mga tao. Magandang bagay naman iyon. Ngumiti si Ye Han. Bahagyang kumunat ang noo ni Emperador Yi Yao at nagsabi, hindi mo ba mas mabuting pag-isipan ang alok ko? Kung magsanib puwersa tayo. Hehe, babae, sa tingin mo ba kailangan ko pang makipag-alyansa sa iyo? Sagot ni Ye Han na nakangiti. Napasimangot si Emperador Yi Yao sa sagot niya. Alam niya na sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na talaga kailangang makipag-alyansa ni Ye Han para makuha ang Fairy Amethyst. Ngunit lalong nangganyo si Emperador Yi Yao kay Ye Han, at mas ninais niyang makipagtulungan dito. Kung magsasama sila, mas mataas ang tsansa niyang makuha ang Fairy Amethyst. Iyon pala ang taong nagpatuwad kay No Shichen. Hindi ko inaasahan na isang nilalang na may laman at buto lang siya. Sa kabilang panig, nakaupo si No Fenyuan habang nakatitig kay Ye Han, malamig ang mga mata. Ginoong Fenyuan, nagsimula na ang investigasyon sa taong iyon. Kilala na siya ngayon sa lupaing sinauna. Sa labanan ng 10 lahi, natalo niya ang lahat ng kapwa niya henerasyon at kinilala bilang pinakamalakas na mandirigma sa buong lupain. Bukod pa riyan, may mabuting ugnayan daw siya sa angkan ng hari ng Peacock. Malamang ay hindi siya pangkaraniwang tao, sabi ng general ng apoy na nakatayo sa likod ni Nu Fenyuan. Kumikislap ang mata ni Nu Fenyuan. Kung pati ang angkan ng Peacock ay ginagalang siya, malinaw na hindi ordinaryo ang kanyang pinagmulan. Sino kaya talaga ang taong iyon? Ramdam ang tingin mula sa kabila, tumingin din si Ye Han kay No Fenyuan. Alam niyang ang lalaking iyon ay hindi mula sa Shao Clan. Sa lugar ng pagsubok, malinaw na magkahiwalay ang Shao Clan at No Clan. Nasa panig ng Shao Clan sina Ye Han. Siya si No Fenyuan, isa sa 4 na batang Panginoon ng aming angkan ng hari ng Chanho. Pero ngayon, 3 na lang ang natitira. Kabanata 2443. Sa oras na iyon, isang binatang nakaupo sa ibaba ni Ye Han ang ngumiti at nagsalita. Bagamat nasa mas mababang upuan siya, hindi basta-basta ang katayuan ng mga nakauupo roon, lahat sila ay may mataas na posisyon sa angkan ng hari ng Chanho. Narinig iyon ni Ye Han at tumango. Sinabi niya sa binata. Kung gayon, ano ang katayuan ng Songtai sa angkan ng hari ng Chanho? Ngumiti ang binata at sumagot. Xiao Zhongmo, mula ako sa pamilya Xiao. Tungkol naman sa aking katauhan, hindi na mahalaga iyon. Kung nais ni kapatid Hanye, maaari mo akong tawagin na Zhongmo. Walang anuman. Kung tama ang hinala ko, si kapatid Zhongmo rin ay isa sa mga batang Panginoon ng angkan ng hari ng Chanho. Sagot ni Ye Han. Ngunit dahil isa ka sa 4 na batang Panginoon, hindi ko alam kung sino ang isa pa. Maaari mo ba akong ipakilala? Hehe, kung narito ang barbaro, tiyak na pupunta rin siya sa ganitong kasayahan. Nakangiting sagot ni Xiao Zhongmo. Kapatid Hanye, hindi ka talaga basta-basta. Kahit hindi ganoon kagalingan si No Shichen, may lakas pa rin siya. Ngunit nagawa mong supulan siya ng madali. Ang kakayahang iyan ay hinahangaan ng lahat. Kapatid Zhongmo, ang tunay na batang Panginoon ng hari ng Chanho ay isang taong katulad mo. Ang No Shichen ay isa lamang basagulero. Sa narinig, nagkatitigan silang dalawa at parehong ngumiti, bago muling tumingin sa lugar ng pagsubok. Sa sandaling iyon, naroon na ang kabataang henerasyon ng hari ng Chanho at maging ang maraming makapangyarihan mula sa Sky Demon Realm. Kapag dumating na ang 4 na matatandang tagapangalaga at si Xiao Li, maaari nang magsimula ang pagsubok.
Ngunit dahil si Xiao Zhongmo ay isa sa 4 na batang Panginoon, at si Yehan na isang dayuhan ay nakaupo pa sa mas mataas kaysa kanya, malinaw na pinapahalagahan ng pamilya Xiao si Yehan. Sapat na itong pagpapakita ng malaking paggalang. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang 4 na matatanda ng angkan ng hari ng Chanho. Kumislap ang 4 na itim na liwanag sa kalangitan at biglang lumitaw ang 4 na figure sa mataas na plataporma. Umupo sila sa kani-kanilang pwesto. Kabilang sa kanila sina Xiao Taibei at No Chencho na nakilala na ni Yehan noon, gayon din ang 2 matandang lalaki. Kapatid Hanye, ang nakaupo sa tabi ni matandang Chenkyo ay si matandang Chenji. Siya ang kasalukuyang namumuno sa angkan ng No. Maging si Chenkyo ay nakikinig sa kanya sa maraming bagay. Kung mawala ang pinuno ng angkan ng No, tiyak na si Chenji ang tatayong bagong pinuno. Ipinaliwanag ni Xiao Zhongmo nang mapansin niyang nakatingin si Yehan sa mataas na plataporma. Sa narinig, hindi napigilan ni Yehan na muling pagmasdan ang matandang may maitim na buhok, maliwanag ang mga mata, at nagtataglay ng nakakatakot na aura na mahigpit niyang pinipigil. Pakiramdam ni Yehan, mas malakas ito kaysa kay No Chencho. Marahil dahil naramdaman ni Chenji ang titig niya, tumingin ito kay Yehan. Sa isang tingin lang, parang nasilip ang kanyang kaluluwa. Napakalakas ng presensya. Kinabahang bulong ni Yehan. Mag-ingat ka, hindi masukat ang lakas ni matandang Chenji. Babala ni Xiao Zhongmo. At sa tabi naman ni matandang Taibei ay si matandang Taishu. Sa ngayon, ang angkan ng No ay pinamumunuan ni Chenji, habang ang pamilya Xiao ay nasa pamumuno ni Taibei. Sa narinig, unti-unting naunawaan ni Yehan ang sitwasyon sa pagitan ng 2 paksayon ng angkan ng hari ng Chanho. Ngunit nagtaka rin siya, hindi ba't dapat kaya ng hari ng Chanho na supulan ang ganitong alitan? Mga kababayan, sa sandaling iyon, nagsalita si matandang Taibei mula sa mataas na plataporma. Malakas ang kanyang tinig, parang kampana, umalangaw-ngaw sa ibabaw ng lahat. Ngayong araw, may ilang kasapi ng aking pamilyang Xiao ang babalik para sumailalim sa pagsubok. Kayo ang magiging mga saksi. Ngunit sasabihin ko na agad, kung mapatunayan ang kanilang katauhan, anumang utang ang dapat bayaran ay hindi palalampasan ng aking pamilya Xiao. Sa pagkalat ng kanyang tinig sa buong lugar, nag-iba ang ekspresyon ng lahat ng nakarinig. Lalong dumilim ang mukha ng mga makapangyarihan mula sa angkan ng No. Malinaw na ang mga salita ni Xiao Taibei ay laban sa kanila. Alam ng lahat sa Chanho na tinugis ng angkan ng No si Xiao Li kahapon, ngunit hindi pa kumpirmado ang kanyang opisyal na pagkakakilanlan. Siyempre, kahit hindi pa tiyak, parehong angkan, Xiao at No, ay alam na ang totoo, ngunit lahat sila ay tahimik lamang. Ang kailangan lang ay pumasa si Xiao Li sa pagsubok at patunayan ang kanyang dugo, saka pa lamang masasagot ang lahat. Mukhang hindi magiging payapa ang pagsubok na ito, bulong ni Yehan. May agwat sa pagitan ng angkan ng No at Xiao. Kapag may pagkakataon, tiyak na hindi sila magpapalampas. Ngunit mas higit ang karangalan at tuso ng pamilya Xiao kaysa sa No. Hindi nga magiging madali, sagot ni Emperador Yiyao. Kapag nakapasa ang batang iyon sa pagsubok, tiyak na magkakaharap ang pamilya Xiao at No. Kapatid Taibei, hindi na kailangang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Malamig na sabi ni matandang Chenji na nakaupo ng matatag sa mataas na plataporma. Walang emosyon ang mababasa sa kanyang mukha. Sa narinig, kumilos si matandang Taibei at itinaas ang kamay. Lahat ng matay tumingin sa gitna ng lugar ng pagsubok kung saan lumitaw si Xiao Li. Nakasuot siya ng puting sinaunang kasuotan at payat ang pangangatawan. Bagamat bata pa, makikita na ang mga bakas ng kagandahan sa kanyang anyo. Sino ka? Tanong ni matandang Taishu mula sa mataas na plataporma. Xiao Li mula sa pamilya Xiao, tugon ni Xiao Li, seryoso ang mukha at boses. Magaling. Ang unang pagsubok, ang bato ng talento. Ito ang batong ginagamit para sukatin ang talento ng bawat kasapi ng angkan. Xiao Li, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa bato ng talento at kusa nitong ilalantad ang antas ng iyong talento. Narinig iyon ni Xiao Li at dahan-dahan siyang lumakad pasulong. Nasa harapan niya ang isang puting bato na kasing taas niya. Medyo hindi regular ang hugis nito, ngunit mula sa loob ay nagmumula ang isang mahiwagang enerhiya na dama ng lahat. Huminga ng malalim si Xiao Li, at inilagay ang kanyang makinis na kamay sa ibabaw ng bato, bago niya inilabas ang kanyang sariling kapangyarihan at ipinadaloy iyon papasok. Kabanata 2444. Ang Talent Stone ay may 4 na kulay. Ang makapagpaliyab ng 2 kulay ay itinuturing ng henyo. Halimbawa, ang 4 na batang Panginoon, Nu Fenyuan,
Nu Shichen, Xiao Zhongmo, at Xiao Chonggang, ay minsang nakapagpaliyab ng tatlong kulay, kaya sila nakaupo sa posisyon bilang batang Panginoon ng Chanhu Royal Clan. Hindi ko alam hanggang saan aabot ang dalagang ito ngayon. Nakatutok ang lahat ng mga mata kay Shaoli. Kaagad, sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat sa Proving Ground, biglang nagningning ang isang berdeng liwanag mula sa Talent Stone. Pagkatapos, sumunod na lumitaw ang itim na liwanag na tumabon sa berde. Dalawang kulay. Ngunit hindi pa rito natatapos, lumitaw muli ang kahel na liwanag mula sa bato. Tatlong kulay. Ang talento ba ng dalagang ito ay maihahambing sa apat na batang Panginoon tulad ni Nanu Fenyuan? Nabigla ang lahat. Hindi marami ang nakapantay ng talento ng batang Panginoon sa buong Chanhu Royal Clan. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni na Elder Xiao Taibai at Xiao Taishu, may tuwa na lumitaw sa kanilang mukha. Sa talento pa lamang, parang may isa na namang henyo na kasing antas ng batang Panginoon sa kanilang Xiao Clan. Hindi talaga siya binaygo. Masayang wika ni Xiao Taibai, at tumango rin si Elder Taishu ng may ngiti. Ngunit kabaligtaran ang anyo ni Nu Chenji at Nu Chencho, gayon din ang iba pang makapangyarihang tauhan ng No Clan, mukhang hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Habang nagugulat pa ang lahat sa tatlong kulay, biglang lumitaw ang gintong liwanag na tumabon sa kahel. Ang matinding ningning ng ginto ay halos makabulag sa lahat ng naroon. Sa Chanhu Royal Clan, maliban sa matatandang henerasyon, halos wala pang nakakita na may nakapagpaliyab ng ikaapat na kulay sa Talent Stone. Ito ang unang beses para sa karamihan. Ikaapat na kulay. Ang dalagang ito'y nakapagpaliyab ng ikaapat na kulay. Sa talento, nalalampasan pa niya ang apat na batang Panginoon. Sumabog ang kasiglahan ng buong trial ground. Kahit ang mga tauhan ng No Clan ay nangilabot. Ang ikaapat na kulay ay kumakatawan sa pambihirang talento na hindi kayang tapatan ng kasalukuyang mga batang Panginoon. Napaka-perpekto. Nakapagpaliyab siya ng ikaapat na kulay. Hindi makapaniwala si Xiao Zhongmo. Kahit anong gawin niya noon, hindi niya kayang abutin iyon, ngunit nagawa ni Shaoli ng madali lamang. Karapat-dapat sa pinakadalisay na sangay ng dugo. Kahit itinaboy sila mula sa royal family, makapanganak pa rin ng isang henyo na may ganitong talento. Kumikislap ang mga mata ni Nu Fenyuan, bagamat masama ang pakiramdam niya. Lei Jiang? Walang silbi. Galit na sabi ni Nu Chencho. Kung nagawa lang sanang wasakin ni Lei Jiang ang Xiao Clan ng palihim, hindi na sana haantong sa ganito. Samantala, si Nu Chenji ay nanahimik, ngunit ang nagbabagong kulay ng kanyang mga mata ay nagtatago ng di maipaliwanag na iniisip. Well, tila nakagawa ng pambihirang bagay ang dalagang ito. Nakangiti si Yehan habang nakatingin. Alam niyang si Shaoli ay pinuri pa mismo ng Suzaku, kaya't likas na pambihira siya. Mukhang hindi siya dapat husgahan sa itsura lamang, dagdag ni Empress Yao. Hehe, mahusay. Naitaas mo ang ikaapat na kulay. Mahigit 1,000 taon na mula nang huli tayong nagkaroon ng ganitong henyo sa Chanhu Royal Clan. Dalaga, mahusay ang iyong ginawa. Walang pag-aatubiling puri ni Elder Taibai, dahilan para mamula si Shaoli sa hiya. Magaling nga ang talento, pero kung tunay siyang miyembro ng Chanhu Royal Clan, mas mabuting magpatuloy pa tayo sa susunod na pagsubok, malamig na sabi ni Elder Chenji, at sa isang iglap ay nawala ang nag-aalab na kasiglahan ng lugar. Dahil sa kanyang sinabi, mabilis na natahimik ang buong trial ground. Ngunit sa puso ng mga malalakas mula sa No Clan, lalo pang sumama ang pakiramdam. Batid nilang ang isang henyo na may kakayahang magpaliyab ng apat na kulay ay maaaring magdala ng matinding pagbabago laban sa kanila. Hehe, mukhang nais talagang malaman ni kapatid Chenji, nakangiting wika ni Elder Taibai. Kung ganoon, dalaga, magpatuloy ka at ipakita ang iyong pagkakakilanlan sa ating mga kasamahan. Tumango ng mariin si Shaoli at naglakad patungo sa susunod na yugto, ang Drum of Potential. Gaya ng pangalan, sinusukat nito ang tunay na kakayahan ng isang kasapi. Mukha lamang ordinaryo ang tambol na ito, ngunit mayroon itong malakas na epekto sa kaluluwa. Shaoli, ang susunod mong haharapin ay ang Potential Drum. Gamitin ang lahat ng iyong lakas. Kung matamaan mo ito ng 3 beses, katumbas na iyon ng kay Xiao Zhongmo at iba pa. Ngunit kung 4 na beses, tiyak na nalampasan mo na sila. Paliwanag ni Elder Taisho mula sa mataas na plataporma. Hindi nagaksaya ng oras si Shaoli. Dinampot niya ang pamalo at buong lakas na hinampas ang tambol. Boom! Kabanata 2445. Sa isang iglap, isang mapurol na tunog ang nanggaling sa tambol na iyon. Boom! Kasunod noon, muling tumunog ang pangalawang hampas ng tambol.
Ngunit matapos ang 2 beses na paghampas, agad napansin ni Yehan na may bakas ng sakit sa mukha ni Xiaoli. Ang tambol na ito ng potensyal ay may malakas na pag-atake sa kaluluwa ng humahampas dito, ngunit sa ilalim lamang ng ganitong klaseng pagsubok, napatutunayan kung hanggang saan ang tunay na kakayahan ng isang tao. Boom! Tumunog ang pangatlong hampas ng tambol at kumalat ang alingawngaw sa buong larangan ng pagsubok. Ngunit matapos makita ang talento ni Xiaoli, hindi na nagulat ang mga tao mula sa pamilyang maharlika ng Chanho na kaya niyang hampasin ito ng 3 beses, maliban na lang kung magagawa niyang patunugin ang pang-apat. Parang hindi na kaya ng batang ito. Sa sandaling ito, tumutulo na ang pawis sa noo ni Xiaoli, at ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Narinig iyon ni banal na Emperador Yiyao at sinabi ni Yehan. Huwag mong maliitin ang batang ito, hindi dito nagtatapos ang kanyang limitasyon. Sa kanyang matigas na kalooban, tiyak kung aabot siya ng 5 hampas. Nabigla si Yiyao. Kaya bang umabot ng 5 ni Xiaoli? Kahit magawa niya iyon, malaki ang magiging pinsala sa kanya. Ako, matapos ang 3 hampas, hindi ko na kinaya. Pero itong batang ito, tila lalampas na naman sa amin. Wika ni Xiao Zhongmo habang nakatingin kina Yehan at sa iba. Agad, sa harap ng lahat, muling tinaas ni Xiaoli ang kamay at ibinagsak ang pamalo. Boom! Umalangaw-ngaw ang ika-4 na tunog ng tambol. Ngunit kasabay nito, may bakas ng dugo ang lumabas sa sulok ng labi ni Xiaoli. 4. Parang nais niyang tuluyang higaitan sina Xiao Zhongmo at ang iba pa. Nakangiting komento ni matandang Taishu, at lalo pang lumawak ang ngiti niya. Ngunit 4 nga ba ang kanyang hangganan? Tanong ni matandang Taibay habang nakatingin kay Xiaoli na dumudugo ang labi, bakas ang pananibik sa kanyang mukha. Pareho ring tanong ng lahat sa larangan ng pagsubok. Kahit ikinasasama ng loob ng angkan ng noang mahusay na pagpapakita ni Xiaoli, nais pa rin nilang malaman kung kaya pa niyang magpatuloy. Huminga ng malalim si Xiaoli, saka muling itinaas ang pamalo at muling ibinagsak. Boom! Tumunog ang ika-5 hampas, at lahat ay napamangha. 4 ang kulay ng mga bato ng talento, at 5 hampas sa tambol ng potensyal, hindi pangkaraniwang tagumpay ito. Ngunit matapos ang ika-5, bigla siyang dumura ng sariwang dugo, umatras ng ilang hakbang, at ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Wu Sheng! Paano nagawa ng batang ito? Kahit sina Nu Fenyuan at ang 4 na batang Panginoon ay hindi umabot sa ganitong antas. Nabigla ang lahat. Hehe, ang potensyal na ito ay pambihira sa kasaysayan ng pamilyang maharlika ng Chanho. Batang babae, hindi mo na kailangang ipagpatuloy. Lumipat ka na sa huling yugto. Mabait na sabi ni matandang Taibay, ayaw niyang masaktan pa si Xiaoli sa antas ng tambol. Nang marinig ito, tumingin si Xiaoli sa huling yugto. Sa likod ng tambol ay naroon ang isang tore na halos 20 metro ang taas. Sa harap nito ay may isang palanggana ng dugo, at sa gilid nito ay may bakas pa ng natuyong dugo. Xiaoli, ang huling pagsubok ay ang tore ng dugong lahi. May 9 na palapag ito at sumusukat sa kadalisayan ng dugo ng isang tao. Kung gaano kadalisay, ganoon kataas ang antas na maaabot sa tore. Ngayon, maaari mong ibuhos ang lakas ng iyong dugong lahi. Sabi ni matandang Taishu. Agad, pinadaan ni Xiaoli ang dugo mula sa kanyang dulo ng daliri, at naging parang palaso ng dugo na pamatak sa palanggana. Lahat sa larangan ng pagsubok ay hindi na kumurap sa panunood. Napakahusay ng ipinakita ni Xiaoli sa unang 2 pagsubok. Kung makakapasa rin siya sa pagsusulit ng dugong lahi, walang hanggan ang kanyang magiging tagumpay. Kapatid na Chenji, malalaman na natin kung tunay ngang mula sa angkan ng Xiao ang batang ito. Malamig ngunit mabangis na wika ni matandang Taibay, sabay sulyap kay matandang Chenji. Kung makapapasa si Xiaoli, may mga taong dapat magbayad sa mga nangyari noon. Nagliwanag ang mga mata ni matandang Chenji, ngunit hindi niya na mapipigilan ang mga bagay na nakatakdang mangyari. Kabanata 2446. Sa isang iglap matapos may hulog ni Xiaoli ang kanyang dugo sa kanal ng dugo, biglang yumanig ang buong tore ng dugong lahi. Maya-maya, bumukas ang unang palapag ng tore ng dugong lahi, kasunod ang pangalawa, pangatlo, pang-4, at pang-5. Sa bawat pagbukas ng pintuan sa tore, agad itong umaakit ng pansin ng lahat. Ang sunod-sunod na pagbukas ng mga pinto ay tila may mahiwagang kapangyarihan. Ang ika-6 na palapag, ika-7, ika-8. Habang patuloy na bumubukas ang mga pinto, lalong nanikip ang paghinga ng mga tao sa larangan ng pagsubok. Sa ika-8 palapag, tuluyan ng nalampasan ni Xiaoli si Nu Fenyuan, isang henyo na nasa antas ng 4 na batang Panginoon.
Ang lakas ng dugo ni Xiaoli ay napakalakas na maging ang matatandang tagapangalaga ng 4 na angkan ay tila mas mababa pa. Wow! Ang ika-9 na palapag. Sa sandaling bumukas ang pinto sa pinakaitaas na palapag ng tore ng dugong lahi, nagsimula ang matinding pagkagulantang sa buong larangan. Pagkatapos niyang mabuksan ang ika-9 na palapag, gaano kalakas ang dugong taglay ng batang ito. Ang makapagbukas ng huling pinto ay tanging mga may pinakamalinis na dugo lamang. Ibig bang sabihin, siya na ang pinakadalisay sa pamilyang Maharlika ng Chanho ngayon? Walang duda, ang tore ng dugong lahi ay talagang sumusukat lamang sa kadalisayan ng dugo. Walang ibang puwersa ang makapagbubukas ng bawat antas. Sa ganitong kapangyarihan ng dugo, ni ang 4 na matatandang tagapangalaga ay hindi makapapantay. Sa sandaling bumukas ang ika-9 na palapag, sabay na napatayo sa mataas na plataporma sina matandang Taibay at matandang Taishu. Kahit taglay nila ang pag-iisip ng mga Diyos-demonyo, hindi nila maitago ang pagkagulat at labis na kagalakan sa kanilang mga mukha. Pati sina matandang Chenji at matandang Chencho, bagamat dahan-dahan ding napatayo, ay hindi maitago ang pagkagimbal sa kanilang madidilim na mukha. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagbukas ng ika-9 na palapag. Kung hindi man siya yumangay noon, ngayon na may isang malakas na pagsabog. Ang batang ito na nanggaling sa labas ay tuluyang bumali ng lahat ng record ng angkan. Siya ay isang pambihirang talento, walang kapantay ang potensyal, at ngayon, maging ang dugong taglay niya ay higit na mataas kaysa lahat. Nakapikit si No Fenyuan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag, may pagkabigla, ngunit may kasamang malamig na puot. Kuya Hanye, mukhang may malaking utang na loob ang pamilyang Xiao sa iyo. Sa ilalim ng pagsasanay ng pamilyang Maharlika ng Chanho, tiyak na hihigitin niya ang lahat. Ani Xiaozong, puno ng pag-asa habang nakatingin kay Yehan, na siyang nag-ambag ng malaki upang makabalik si Xiaoli ng ligtas. Ngumiti lamang si Yehan at hindi nagsalita. Para sa kanya, magandang bagay na binibigyang halaga ng pamilyang Xiao si Xiaoli. Kahit umalis man siya, iingatan at susuportahan ng Xiao clan si Xiaoli bilang isang kayamanan. Ha 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 ha! Nabuksan ang ika-9 na palapag ng tore ng dugong lahi. Napakadalisay na dugo. Sa loob ng napakaraming taon, ngayon lamang muling nagpakita ng ganito ang ating pamilyang Maharlika ng Chanho. Tunay na pabor sa atin ang Diyos. Tumawa ng malakas si matandang Taibay sa mataas na plataporma, hindi maitago ang saya. Kasabay nito, nagdiwang ang buong Xiao clan at kumalat ang kasiyahan sa buong larangan. Sa mga mata ng lahat, si Xiaoli ay tila isang bituing nagningning, isang pag-asa para sa kinabukasan. Ngunit kabaligtaran nito, ang pamilyang No ay hindi nakaramdam ng saya. Nabahala sila sapagkat ang ganitong pambihirang henyo ay hindi sa kanila nagmula. Sa halip, ang tagumpay ni Xiaoli ay maaaring magdulot ng pananagutan sa kanila. Habang unti-unting humuhupa ang kasiyahan sa larangan ng pagsubok, nagkatitigan sina matandang Taibay at matandang Taishu. Pagkatapos, mapagmahal na tumingin si Taibay kay Xiaoli at nagsabi. Ang pamilyang Maharlika ng Chanho ay binubuo ng pamilyang No at pamilyang Xiao. Sa kasaysayan, maaari lamang magkaroon ng 2 batang Panginoon. Ngunit ngayon, gagawa tayo ng pagbubukod. Batang babae, mula ngayon, ikaw na ang ika-3 batang Panginoon ng pamilyang Xiao. Pagkasabi nito, agad na nagdiwang ang pamilyang Xiao, ngunit ang mga tao mula sa pamilyang No ay nagdilim ang mga mukha. Ang pagiging batang Panginoon ay nangangahulugan ng lubos na suporta at mga yaman ng pamilyang Maharlika ng Chanho. Napamangha rin si Xiaoli. Ang nais niya lamang ay makapasa sa pagsubok at makabalik sa pamilya. Hindi niya kailanman inisip na magiging isa siya sa mga batang Panginoon ng pamilyang Maharlika ng Chanho. Ang batang ito, mula sa pagiging ibon ay naging isang phoenix. Komento ni Emperador Yiyao. Sabi naman ni Yehan. Ang mga tunay na henyo, hindi sila nauubusan ng oportunidad. Sa lahat ng aspeto, higit pa sa sapat ang batang ito para maging batang Panginoon ng pamilyang Maharlika ng Chanho. Tumanggo sina Xiaozong at ang iba pa. Si Xiaoli ay mas malakas sa lahat ng aspeto kumpara sa mga batang Panginoon na tulad nila. Kuya Taibay, hindi ba medyo hindi ito angkop? Kabanata 2447. Bigla, sa gitna ng ingay ng pagbubunyi ng pamilyang Xiao, isang tinig ng pagtutol ang umalingaw-ngaw at nagpatigil sa lahat. Ito ay si matandang Chenji, malamig ang anyo at walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha. Nang marinig ang nakakairitang mga salita, bahagyang ngumisi ng may panlilibak si matandang Taibay at nagsabi. Bakit? Pero dahil nagsalita ka, Kuya Chenji, nais ko lang hilingin ang isang sagot.
Bago pa nito, walang dahilan na hinabol at tinangkang patayin ng mga tao mula sa pamilyang No ang batang Panginoon ng pamilyang Xiao, si Xiao Li. Kung wala ang tulong ng iba, baka patay na siya ngayon sa kanilang mga kamay. Hindi ba't nararapat lang na bigyan mo kami ng paliwanag tungkol dito? Alam ng lahat sa larangan ng pagsubok na darating din ang usaping ito. Hindi papayag ang pamilyang Xiao na palampasin ito. Agad na tumahimik ang paligid. Lahat mula sa pamilyang Xiao at pamilyang No ay nakatingin sa apat na matatandang tagapangalaga. Ano kaya ang magiging tugon ni matandang Chenji? Kuya Taibay, natural lang na may hindi pagkakaunawaan ang mga kasapi ng angkan. Higit pa riyan, hindi pa naman opisyal na nakababalik si Xiao Li sa pamilyang Maharlika noon kaya't hindi rin alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kalma ang tinig ni matandang Chenji. Sa kanyang mga salita, tinatanggap niyang si Xiao Li ay isa ng batang Panginoon ng pamilyang Chanho, ngunit para sa kanya, hindi na dapat palakihin pa ng Xiao ang usapan. Ngumisi si matandang Taibay at mariing nagsabi, Kuya Chenji, hindi ito sapat para sa Xiao. Kahit hindi nyo alam na mula siya sa aming pamilya, hindi nyo ba nakita ang Chanho Yupei? At ayon sa aming nalaman, tuloy-tuloy na hinabol ng pamilyang Nu si Xiao Li mula desyertong lugar hanggang sa mismong kabisera, hindi tumigil. Kung hindi ninyo kami bibigyan ng makatarungang paliwanag, kami mismo ang kikilos upang ipagtanggol ang amin. Sa kanyang salita, sumiklab ang mabigat na presensya ng dugo at bakal. Ramdam ng lahat ang matibay na determinasyon ni matandang Taibay. Hindi papayag ang Xiao na basta na lamang baliwalain ito. Naging tensyonado ang buong paligid. Ang dalawang angkan ay tila nasa bingit ng banggaan. Nagdilim lalo ang mukha ni matandang Chenji. Alam niya ngayon lang nila naranasan ang ganitong mariing pagpupumilit mula sa Xiao. Gayunman, ayaw din niyang lumala ito, sapagkat kung magbanggaan ang dalawang pamilya, tiyak na manghihina ang buong pamilyang Maharlika ng Chanho. May kaguluhan ang nangyayari, bulong ni Emperador Yiyao sa tabi ni Yehan. Mahinang sagot ni Yehan. Ganito talaga, madalas tumigil ang gulo sa mismong gilid ng banggaan. Ngunit wala ni isa sa pamilyang Chanho na simpleng tao, pati sina Chenji, Chenkyo, at kahit si Taibay ay pawang may sariling pakay. Ginagamit ni Taibay ang pagkakataon, hindi lamang para supalan ang No, kundi para makuha rin ang tiwala ng lahat, lalo na kay Xiao Li. Dahil ipinagtatanggol niya ito, tiyak na tatano ng malaking utang na loob si Xiao Li sa kanya. Sa mundong ito, ang malakas lamang ang pinahahalagahan. Kung wala kang kakayahan, isa ka lamang sa karaniwang tao, walang ilaw na sisilay sa iyo. Ngunit kung taitingkad ka, magiging sentro ka ng lahat. Mariing sabi ni matandang Chenji. Kuya Taibay, kung magsasalita ka, dapat may ebidensya. Kailan ba pumunta ang No sa desyertong lugar? At paano mo nasabing tuloy-tuloy silang humahabol? Natawa si matandang Taibay sa galit. Kuya Chenji, gumagawa kayo ng kasalanan ngunit hindi marunong umamin, ganyan ang asal ng taksil. Ngunit kahit ayaw mong aminin, hindi na mahalaga. Ang nangyari sa kabisera ay nasaksihan ng lahat. Hindi ba't dapat may paliwanag para sa pagtatangka niyong patayin si Xiao Li? Mariing sagot ni Chenji. Kuya Taibay, gaya ng sabi ko, hindi pa opisyal na nakababalik noon si Xiao Li, kaya sino ang makakaalam ng kanyang pagkatao? Mariing ganti ni Taibay. Ha, narinig ko na nang dumating si Xiao Li dito, ipinakita na niya ang token ng Xiao. Ngunit itinuring ng No bilang peke. Hindi nyo ba kilala ang aming sariling token? Kung ganoon, paano kung totoong kasapi pala ng Xiao ang pinatay ninyo? Hindi ba't malaking kasalanan iyon? Lalong tumindi ang tensyon. Ang buong larangan ay napuno ng mabigat na aura ng paglalabanan. Nagdilim ang mga mata ni Chenji. Tila determinado ang Xiao na pilitin silang magbigay ng sagot. Dagdag pa ni Taibay. Kuya Chenji, bilang kasapi rin ng pamilyang Maharlika, hinihingi ko lang ang makatarungang paliwanag. Kung ipipikit mo ang mga mata rito, wala kaming magagawa kundi kami mismo ang kikilos. Ngunit baka mapahiya ng husto ang pamilyang No. Ibig mo bang sabihin, nais ninyong makipagdigma sa amin? Malamig na yuzel ni matandang Chencho. Mariing sagot ni Taishu. Makipagdigma. Ang mga tao ng No ay nagtangka ng pumatay sa amin, sa tingin nyo ba palalampasan lang ng Xiao iyon? Kung pag-uusapan ng pagtataksil, sino ba ang tunay na nagkasala? Nanlilisik ang mga mata ni Chenji at nagtanong. Kung ganoon, ano ba talaga ang gusto ninyong paliwanag mula sa amin? Sabi ni Taibay, isang makatarungang hustisya, isang sagot na katanggap-tanggap sa buong Xiao. Kung minamaliit lang ito, tiyak na may hinanakit ang lahat ng aming kasapi. Huminga ng malalim si Chenji at mariing tumingin. Sige, kung hustisya ang nais ninyo,
ibibigay ng No ang hustisya, General Lei, dahil sa iyo nangyari ito. Mula ngayon, ikaw ay pinalalaya sa pamilyang Maharlika. Hindi ka na muling papasok sa kabisera hanggat walang tawag mula sa pamilya. Namutla ng husto ang mukha ni General Lei. Bilang taong matalino, alam niyang siya ang gagawing panakip-butas, isang alay upang maibsan ang galit ng pamilyang Xiao. Kabanata 2448. Pagkarinig nito, hindi na nagsalita si matandang Taibay. Nahulaan na niya kung ano ang gagawin ng angkan ng No bago pa man, pero syempre ikinatuwa ni matandang Taibay na mawala ng isang general ang angkan ng No. Alam ng lahat na sa 7 general ng pamilya Maharlika ng Chanho, 4 ay mula sa angkan ng No at 3 lang ang mula sa angkan ng Xiao. Ngayon na pinaalis si General Lei mula sa pamilya Maharlika, naging patas na ang bilang. Medyo nagulat ang mga miyembro ng angkan ng No sa lugar ng pagsubok. Sa harap ng matinding pagpupersage ng angkan ng Xiao, talagang handa ba ang angkan ng No na talikuran si General Lei? Mukhang si General Lei ang magiging panakip-butas. Lihim na naisip ni Yehan. Pero wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni General Lei. Bilang tagapagpatupad ng bagay na ito, natural lamang na itatapon siya kapag pumalpak. Brother Taibay, sigurado ka bang makukontento ang angkan ng Xiao sa paliwanag ko? Malamig na tanong ni matandang Chenji habang nakatingin kay matandang Taibay. Sa narinig, kalmadong sumagot si matandang Taibay, Brother Chenji, pareho tayong miyembro ng pamilya Maharlika, at ayokong itulak ang angkan ng No sa bingit. Dahil nagbigay ka na ng paliwanag, tanggapin na ng Xiao ang sagot na ito, kahit hindi kami ganap na masaya. Pero umaasa akong maninindigan ka sa iyong salita. Kung muling may umatake sa angkan ko, hindi na iyon basta palalampasin ng Xiao. Ang mga salita ni Brother Taibay, hindi iyon malilimutan ng angkan ng No. Malalim ang hiningang sagot ni matandang Chenji. Pagkatapos ay lumingon siya sa kinatatayuan ni General Lei at malamig na sinabi, kapag nagkamali, dapat pagbayaran. Umalis ka na, wala ka ng lugar sa pamilya Maharlika ng Chanho. Kapag nagkamali, dapat pagbayaran. Ang linyang ito ay tila nakatuon kay General Lei, na nagsasabing siya ay pumalpak at nararapat lamang ang ganitong kaparusahan. Ngunit para rin ito sa Xiao, kay Xiao Li, at maging kay Yehan, na para bang minarkahan ni matandang Chenji ang lahat ng nakatingin sa kanya. Matandang mahilig magtanim ng galit, malamig ang mga mata ni Yehan. Kahit nagbigay daan ngayon si matandang Chenji, alam niyang hindi iyon basta-basta matatapos. Lalo pa, alam ni Yehan na galit din ang matanda sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang patay si Xiao Li sa kamay ni General Lei. At siya rin ang dahilan kung bakit napahiya si No Shichen, kaya't nawala ng mukha at talento ang angkan ng No. Walang nasabi si General Lei. Alam niyang itinakwil na rin siya ng angkan ng No, katulad ni Shichen. Tadhana niyang lisanin ang pamilya Maharlika ng Chanho. Pero sa puntong ito, oras na rin para bumaba ang tabing. Nakapasa si Xiao Li sa lahat ng pagsubok ng perpekto. Ang angkan ng No ay nagbigay na ng paliwanag, kahit hindi iyon sapat sa puso ni na matandang Taibay. Sa totoo lang, sina matandang Chenji at Chencho ang tunay na nasa likod ng lahat, si General Lei ay isa lamang pyesa. Gayunpaman, hindi na nais ni matandang Taibay na itulak pa ng husto ang angkan ng No. Kahit ang kuneho kapag napilit, kumakagat, lalo pa ang makapangyarihang mga Diyos-demonyo na sina Chenji at Chencho. Pero natapos na ang usapan sa angkan ng Xiao. Ngayon, may hindi pa nababayarang utang sa angkan ng No. Ininsalto mo ang batang Panginoon ng aming angkan. Para sa utang na iyon, binata, hindi ka ba dapat magbigay ng kasagutan na katanggap-tanggap sa amin? Bigla, sa katahimikan, lumipat ang malamig na tingin ni matandang Chenji kay Yehan. Ang mga matang iyon ay parang matalim na espada na sumasaksak hanggang kaluluwa. Naramdaman ito ni Yehan at muling lumamig ang kanyang mga mata. Alam niyang mapaghiganti si matandang Chenji, pero hindi niya inasahan na ganito kabilis babawi ang matanda. Natalo sila sa kamay ng Xiao, kaya ba gusto nilang bumawi sa kanya? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yehan. Sa pagkilos ni matandang Chenji, lahat ng mata ay napunta kay Yehan, pati na rin sina matandang Taibay at Taishu. Hindi rin nila inasahan na si Yehan ang tatargetin ngayon. Parang ikaw naman ang haharap sa gulo, nakangiting sabi ng Emperador Yiyao, may halong tuwa sa kanyang mga mata. Babae, hindi ba't ang gulo ko ay gulo mo rin? Sagot ni Yehan, sabay abot ng kamay at pagyakap sa balikat ng Emperador Yiyao. Ang kilos niyang iyon ay parang nagsasabing magkasama kami sa lahat. Nanlamig ang ekspresyon ng Emperador Yiyao at tumalim ang kanyang mga mata. Walang sino man ang nakapangahas na bastyusan siya ng ganoon, si Yehan ang una. Hambog na bata.
Napakalakas ng loob. Akala mo ba't hindi ka kayang galawin ng pamilya Maharlika ng Chanho? Malamig na sambit ni matandang Chenkyo. Ang ipinakitang kay abangan ni Yehan ay para bang wala silang halaga. Binata, hinihintay ko ang sagot mo, muling sabi ni matandang Chenji. Ngunit ngayon nagyayelo na ang boses niya. Ang kawalang pakialam ni Yehan ay mas kinamuhian pa niya kaysa sa banggaan nila ng Xiao. Pasensya na, ikaw ba'y nakikipag-usap sa akin? Nakangiting tanong ni Yehan. Pero may pangalan ako, Hanye. Kung hindi ka mandidiri, tawagin mo akong Ginoong Hanye. Kabanata 2449. Pagkarinig nito, kumislap ang matalim na tingin ni matandang Chenji at malamig na sinabi. Ang mga tao'y hindi dapat maging arrogant, hindi mo ba nararamdaman na sobra ka na? Hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa pambabastos mo sa angkan ng No? Binastos ang angkan ng No, bahagyang ngumiti si Yehan at sinabing. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo. Kung ang ibig mong sabihin ay ang basurang si Shichen, masasabi ko lang, kung mabibigyan ako ng pagkakataon ulit, babastusin ko pa rin siya. Pero gusto kong itanong, ang taong walang gulugad na gaya niya, karapat-dapat ba talaga na maging batang Panginoon ng angkan ng No? O baka naman, lahat ng miyembro ng No ay kasing duwag niya. Sa narinig, sabay-sabay na nag-alab sa galit ang mga miyembro ng angkan ng No. Ang mga matang nakatuon kay Yehan ay puno ng nakamamatay na puot. Walang takot na tao. Siya nga ang nang-ahas na bastyusin si Shichen sa kabisera. Gusto ba niyang kalabanan ang buong angkan ng No dito mismo? Galit na bulong ni No Fenyuan. Kahit mga malalakas na angkan ay hindi basta-basta nakakaaway ng No, pero si Yehan, nag-iisa lang, ng ahas. Saan lulugar ang mukha ng kanilang angkan? Nagkatinginan ang mga miyembro ng Xiao. Ang tapang at lakas ng loob ni Yehan ay nakakapagpahiya pa sa kanila. Bastos na bata, sigaw ni matandang Chenkyo, puno ng galit at tila gustong lumunin ng buo si Yehan. Pati ibang miyembro ng No ay nanlilimahid ang mukha, sapagkat ang mga sinabi ni Yehan ay para bang binastos na ang lahat ng kabilang sa angkan ng No, walang habas at walang awa. Bastos daw, ngumiti si Yehan. Ang pamilya niyo ang gustong pumatay sa akin. Ako. Pinayuko ko lang siya at pinagsabi ng kasalanan niya, hindi ko man lang siya pinatay. Sino ngayon ang bastos? Ano? Sa mundong ito ba, pwede lang kayong pumatay kung kailan nyo gusto, at ang mga pinatay bawal lumaban. Kaya pala, ayaw mong magbigay ng paliwanag sa angkan ko. Malamig at puno ng puot ang tingin ni matandang Chenji. Kung ganoon, anong klaseng paliwanag ang gusto ng angkan ng lumula sa akin? Dahan-dahang bumitaw si Yehan sa yakap kay Emperador Yiyao at marahang tumayo. Binastos mo ang batang Panginoon ng aming angkan. Ngayon, kailangan mong yumuko at humingi ng tawad. Malamig na sabi ni matandang Chencho. Sa narinig, biglang lumamig ang mga mata ni Yehan. Diretso niyang tiningnan sina matandang Chenji at Chenkyo. Anong ibig niyong sabihin, gusto niyong paluhurin ako? Pasensya na, pero hindi ako lumuluhod. Sa buong buhay ko, luluhod lang ako sa aking mga magulang at sa aking mga guro. Kung gusto niyo akong paluhurin at humingi ng tawad, tanong ko lang, karapat-dapat ba ang angkan niyo na luhuran ko? Pagkasabi nito, lalo pang nagapoy ang galit ng buong angkan ng No. Ang kanilang galit ay parang ulap na handang pumutok at lamunin ang lahat. Napakayabang at hindi matinag na bata. Ang gulo niya sa angkan ng No ay mas mahirap pa yata kaysa sa amin, lihim na naisip ni matandang Taibay. Sa sandaling iyon, halos lahat ng No sa lugar ng pagsubok ay nagngangalit. Bilang mga miyembro ng pamilya Maharlika ng Chanho, hari ng lupain, kailan pa sila hindi pinansin ng ganito. Nagkatinginan muli ang angkan ng Xiao, at pati sila ay namangha sa kay-abangan ni Yehan. Kahit miyembro ng pamilya Maharlika, hindi basta-basta nanghahas na magalit sa angkan ng No. Siyempre, ito'y dahil kakaunti lang sa Chanho ang tunay na nakakaalam ng pagkatao ni Yehan. Totoo ngang arrogant siya. Pero bilang tagapagmana ng isang dakilang nakatatanda, normal lamang na may ganoong yabang. Dahil may ganitong kumpiyansa laban sa angkan ng No, lalo lamang nitong pinatutunayan kung saan siya nagmula. Bulong ni matandang Taisho sa mataas na entablado habang nakatingin kina Chenji at Chenkyo na puno ng galit. Sumang-ayon si matandang Taibay. Kung wala siyang matibay na pinagmumulan, paano niya kikayaning harapin ang angkan ng No ng ganito? Bata, akala mo ba madaling apihin ang angkan ng No? Biglang hindi na nakapidyaw si matandang Chencho. Ang kanyang puot ay umalangaw-ngaw, at ang malakas na presensya ng isang Diyos-demonyo ay nagbabanta ng pagkawasak. Nakita ito ni Yecheni sa tabi ni Yehan. Biglang kumislap ang kanyang walang buhay na mga mata ng nakamamatay na puot at umusad ng 2 hakbang. Handa siyang maging kamatayan sa isang salita ni Yehan.
So what kung inaapi ko ang angkan ng no? Lalong lumamig ang presensya ni Yehan. Hindi ako mahilig mambuli. Pero kapag kapalmox ang kaharap, ibang usapan na iyon. Oo, baka hari kayo, mataas, at milyon ang sumasamba sa inyo. Pero sa buong hilagang lupain ng mga halimaw, hindi lang ang angkan nyo ang may kapangyarihan. Gusto nyo ng paliwanag mula sa akin. Ayos. Pero ganoon din, dapat magbigay kayo ng paliwanag para sa paghabol ng mga tao nyo sa akin. Kung tingin nyo mababa ang katayuan ko, pwede kong tawagin ang aking guro upang siya mismo ang humingi ng paliwanag mula sa inyong angkan ng no. Sa narinig, nanigas ang mga tingin ni na matandang Chenji at Chencho. Biglang pumangit ang kanilang mukha at parang hindi na nila maituloy pa ang nais nilang sabihin. At mula sa kanilang mga mata, kitang-kita ng lahat ang takot. Dalawang makapangyarihang Diyos-demonyo na tulad nila, nangangilag. Sino ang guro na tinutukoy ni Yehan? Kasunod nito, ang nakakapangilabot na tensyon sa plaza ay tila napawi. Dahil sina Chenji at Chenkyo ay mga kinatawan ng pamilya Maharlika ng Chanho, isa sa 8 maharlikang pamilya ng Hilagang Halimaw. Kung kahit sila ay natatakot, gaano katindi ang nasa likod ni Yehan. Naging kakaiba ang atmosfera. Pati ang mga Xiao ay nakatingin sa mga no, naghihintay kung anong desisyon ang gagawin nila sa harap ng matapang na binata. Hehe, Brother Chenji, unang beses palang bumisita si Xiao Yohanye sa ating pamilya Maharlika ng Chanho. Bilang mga punong abala, hindi naman natin dapat apihin ang bisita. Kahit sabihin pa nating siya'y nagkamali, ang angkan ninyo naman ang unang umatake. Kaya't sa palagay ko, bakit hindi na lang natin kalimutan ito? At isa pa, kung talagang ipipilit ng angkan ng no na magpaliwanag si Hanye, baka mapilitan ng angkan ng Xiao na kumampi sa kanya. Ngumiti si matandang Taibay habang nagsasalita, parang binibigyan ng daan ang angkan ng no na umatras. Dahil binanggit ni Yehan ang kanyang misteryosong guro, hindi makapagsapalaran ang angkan ng no kung totoo ngang may ganoong nilalang sa likod niya. At malinaw din na ipinakita ng Xiao ang kanilang panig kung pipilitin ng no si Yehan, panig ang Xiao sa kanya. Lalong pumangit ang mga mukha ni na matandang Chenji at Chenkyo, ngunit hindi na nila tinanggihan ang mungkahi ni matandang Taibay. Kabanata 2450. Kaibigang Hanye, ano ba talaga ang nais mo? Tanong ni matandang Taibay habang tinitingnan si Yehan at nagsilbing tagapamagitan. Kalma lang na sumagot si Yehan, dahil nagsalita na si matandang Taibay, natural na wala akong pagtutol. Pero kung may isang tao pa rin na hindi marunong lumugar, sa tingin ko ay matutuwa siguro, ang nakatatandang matanda, na siya mismo ang pupunta rito sa Chanhu Royal Clan. Napasimangot si matandang Chenkyo at muntik nang magsalita, ngunit pinigilan siya ng tingin ni matandang Chenji. Muling bumalik ang malamig at walang pakialam na anyo sa mukha nito, na para bang lahat ng sinabi ni Yehan ay wala ng halaga. Ang ekspresyon niya ay tila imposible nang basahin. Ginagamit ang kapangyarihan para mangibabaw, hindi ordinaryo ang taong ito. At ang pinagmulan niya ay hindi simpleng bagay. Nakitid ang mga mata ni Nu Fenyuan. Bagamat palaisipan pa rin ang pinagmulan ni Yehan, wala nang nangangahas magduda rito. Kung mali ang hula, napakalaking pasanin ang darating. Pero, hindi porket na itulak nila pababa ang aking nuklan ay matatapos na lang ng ganito. Kailangang mabawi ang dangal ng aming angkan. Bulong ni Nu Fenyuan. Narinig iyon ni Wojang na nasa likod niya at biglang nag-iba ang ekspresyon. Binatang Panginoon Fenyuan, ibig niyo bang? Siyempre, ang laban ng kabataan ay dapat kabataan din ang lumutas. Gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang kinatatakutan sa isang taong may kapangyarihan ng demonyo na kayang kontrolin ng madali si Nu Shichen. Tumindig si Nu Fenyuan mula sa kanyang pwesto at naglakad palapit, tinignan si Yehan at malakas na nagsalita, para sa dangal ng No Clan, bilang isa ring mayabang at may sariling dangal, alam kong maraming bagay ang dapat nalulutas sa pamamagitan ng mga kamao. Narinig ko na sa kabisera ay madaling natalo ni kapatid ang Nu Shichen. Kaya't bilang hindi masyadong mahusay, nais kong humingi ng gabay mula sayo. Handa ka bang tumanggap ng hamon? Si Nu Fenyuan. Mukhang hahamunin niya si Hanye. Nagka-interes ang mga miyembro ng Xiao Clan. Narinig na nila na tinalo ni Yehan si Nu Shichen sa isang iglap, ngunit kakaunti lamang sa buong Chanho Royal Clan ang totoong nakasaksi ng lakas niya. Tahimik lamang sina matandang Chenji at Chenkyo habang pinapanood ang pangyayari. Kung basta-basta lang susuko ang No Clan, tunay na kaiyahiya. Dapat may tumindig para bawiin ang dangal. Ginoo, ibig mo bang sabihin ay inaanyayahan mo akong makipaglaban? Malamig na ngumiti si Yehan. Hindi pa rin sumusuko ang No Clan. Kalma namang sagot ni Nu Fenyuan, pwede mong isipin na ganon.
Ang tanong, may tapang ka bang lumaban? Kung iwasan ni Yehan ang hamon, imposible iyon. Ngunit ang pagpupumilit ng Nokla na bawiin ang mukha nila mula sa kanya ay nagpatibay palalo sa malamig na puso ni Yehan. Kung nais niyang manatili ng tahimik ng ilang araw sa Chanho Royal Clan, bukod sa paggamit ng pangalan ng kanyang guro para manginig ang lahat, kailangan din niyang ipakita ang sariling lakas upang patahimikin ang mga may agam-agam sa kanya. Sa buong lugar ng pagsubok, nakatuon ang lahat ng mata kay Nufenyuan at Yehan. Bilang batang Panginoon ng No Clan, mas malakas si Nufenyuan kaysa kay No Shichen at nasa antas na ng mataas na demonyong emperador. Interesante, gusto ko rin makita kung gaano siya kalakas, sabi ni Xiao Zong habang pinagmamasdan silang dalawa. Sigurado ka ba na hahamunin mo ako? Malamig na ngumiti si Yehan at pumasok din sa arena. Saglit na ngumiti si Nufenyuan, kapatid, hindi ka ba medyo madaldal? Ang tunay na Ginoo ay hindi naatras sa kanyang salita. Magaling, tugon ni Yehan. Mas gusto ko ang taong diretso. Mas mainam kaysa sa ilang matatandang walang tapang gumawa ng kahit ano. Muling nagalit ang mukha ni matandang Chenkyo, ngunit nanatili pa ring walang emosyon si matandang Chenji, parang wala ng epekto ang mga salita ni Yehan. Ako rin ay humahanga sa mga taong diretso, at pinapahalagahan ko ang mga natatanging mandirigma ng aking henerasyon. Ako si Nufenyuan, batang Panginoon ng No Clan. Hihingi ako ng gabay mula sa iyo ngayon, ngunit hindi ako magpapakita ng awa. Kung sakaling masaktan ka, umaasa akong mauunawaan mo. Patuloy siyang naglakad palapit habang bumabalot sa kanya ang malakas na diwa ng pakikipaglaban, parang kumukulong bukal na saysabog. Magaling, sabi ni Yehan. Ako si Hanye. Kung kayang saktan ako ni Batang Panginoong Fenyuan, kusa kong tatanggapin ang pagkatalo sa laban na ito. Napakalaking kumpiyansa. Nagulat at nainsulto ang mga mukha ng No at Xiao Clan. Narinig lang nila ang lakas ni Yehan ngunit halos walang nakasaksi. At ngayon, haharap siya kay Nufenyuan na isang mataas na demonyong emperador, samantalang si Yehan ay nasa antas lamang ng Demon Master na may 5 tribulation. Napakalayo ng agwat. Labanan ng batang ito. Kahit mataas na emperador, mapipilitin pang yumuko. Lihim na bulong ni banal na Emperoress Hiyaw habang bahagyang nakaramdam ng awa kay Nufenyuan. Alam niya mismo kung gaano kalakas si Yehan. Para sa kanya, ang pumatay ng isang mataas na emperador ay hindi na mahirap. Sumilay ang dilim sa mga mata ni Nufenyuan at agad kumawala ang kanyang halimaw na enerhiya. Dahil may ganyang tapang si kapatid, huwag mo na akong sisihin kung magiging malupit ako. Pumatay na. Sa isang iglap, isang matalim at nakamamatay na liwanag ng espada ang lumipad na parang kidlat, bumute sa kalangitan at lumitaw sa harapan ni Yehan. Napakalakas ng atake na para bang pati mismong paligid ay madudurog. Kung pagmamasdan ng mabuti, makikita na sa paligid ng katawan ni Yehan ay may bakas ng mga bitek sa hangin mismo, na para bang pati siya ay mapupunit ng sandatang iyon.